ito pong nabulgar ngayon, no, mga kababayan, na mahigit 20 na daw ang kaso ng rape o sexual abuse at panggagahasa sa loob nitong oportunista at operatiba ng CPP, NPA, NDF for urban operations. We're talking about Kabataan Party. Mantakin nyo mga minor de edad pang iba dahil 16, 17 years old ay nagagahasa. According to report na inilabas po ng DZAR at ng ganun din po ng SMNI at nakita din po natin ito sa Rappler online news na may mga nagre-reklamo na at least 3 ang lumantad na mga naging leaders o naging bahagi ng organisasyon na pinapatakbo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. Nagre-recruit para sa New People's Army at sa National Democratic Front para gawing mga armadong terorista ang mga kabataan. Subalit, during the course of recruitment, sa loob po ng Kabataan Party na ito, at ang masakit nito at ang nakakagalit ay umuupo ito bilang party list sa loob ng Kongreso at kumukuha ng milyon-milyon na mga pundo at ginagamit pa ang pundo ng gobyerno para palakasin ang armadong terorismo ng mga pagkilos at mga gawain ng CPP, NPA, NDF. So ito po ay nabubunyag ngayon, uulitin ko, sa Rappler, sa DZAR Radio News, sa SMNI. Nakita ko po ang mga video clip ng balita, including po nabasa ko yung article ng Rappler na nagsasaad po ng paglalantad at paglalahad nitong mga 3 kabataan leader ng Kabataan Party o Kabataan Party List na malaganap ang kaso ng sexual abuse at panggagahasa sa loob ng Kabataan Party na ini-ignore lamang po ito ng mga grupong kung umasta ay akala mo sila lang ang nagmamay-ari ng pakikibaka para sa tinatawag nating human rights at mga kabutihan or people's welfare, kabutihan ng tao. Ngayon, tahimik po dito ang grupo ng Gabriela, ang grupo ng Bayan Muna, ang grupo ng Karapatan, ang grupo ng NUPL. Pinagtatakpan po nila sapagkat napakalaking iskandalo po ito na ang mga ilang minor de edad na kabataan and even mga leaders na ng Kabataan Party, maliban na sila po ay gino-groom para maging leader ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF, Mars Ford, hello ka Eric, no? Ay sila pa po, hindi lamang sila ginagawa upang maging tauhan o maging pinuno ng mga grupong involved sa terorismo upang maghasik ng lagim sa ating lipunan kagaya ng CPP, NPA, NDF. Sa loob pala ng Kabataan Party, nagaganap itong sistematiko at walang katarungan na mga kaganapan ng panggagahasa sa mga bata, lalo na po sa mga miyembro nito na pinipili na lamang na manahimik dahil sa pananakot, dahil sa intimidation at kawalang direksyon na mabigyan sila ng katarungan. Kaya mabuti na lang po at ito ay nailantad na sa publiko ngayon at lumalabas na po ang mga balitang ito. David Daud, mabuhay ka Eric Celis, and Marie Victoria Rivera. Thank you Nakakabahala po ito sapagkat uulitin po ni Eric, umuupo po ito sa Kongreso, ang Kabataan Party. At ito po ay pinupunduhan ng gobyerno. Gumagamit po sila ng resources of the government, even ang platform of power dyan sa gobyerno sa loob ng Kongreso. Subalit wala pong konkretong hakbang ang ating pamahalaan na ito po ay imbestigahan at papanagutin ang mga pamunuan nitong Kabataan Party at tanggalin muna sila dyan sa loob ng Kongreso habang subject for investigation itong nagaganap na mahigit 20 cases of sexual abuse, of rape, and other sexual offenses committed against sa mga minor de edad at ilang kabataan na nare-recruit sa loob nitong CPP, NPA, NDF led and operated na Kabataan Party List. Wow!
mga kababayan. Kailangan po natin itong talakayin sapagkat one life lost, one youth recruited by the Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, and their front organization is one too many. Kahit isa, dalawa lang po ang nare-recruit nila o tatlo, ay marami pa rin po ang epekto niyan sapagkat it will have a very wide effect sa ating kabataan na naniniwala sila na akala nila mabuti ang layunin at ang uri ng organisasyon itong Kabataan Party. Ngayon, hindi lang pala ito involved sa pagre-recruit para gawing NPA ang mga kawawang kabataan ng mga minor de edad, kundi nagaganap mismo po ang karumal-dumal na mga krimen kagaya po ng pang-aabusong sexual, panggagahasa sa loob po nito ng organisasyon, o ulitin natin, Kabataan Party. Itinuturo po sila ng mga dating leader nila at mga dating naging miyembro ng organisasyong ito na pinagtatakpan lang at pilit na pinapatay ang isyong ito sapagkat napaka-iskandaluso na mahigit 20 na po pala ang nailantad ngayon na mga kaso ng sexual abuses and other sexual offenses including rape na ginagawa po ng mga leaders at organizers at mga kadre ng Communist Party of the Philippines na nakalubog at lumalangoy sa grupo ng Kabataan Party. Wow! Mga kababayan, at kung makapagpuna ang mga ito kay Vice President Sara Duterte, akala mo ang lilinis nila. Akala mo ay bagay sa kanila na magsantu-santuhan at magbanal-banalan. Yun pala karumal-dumal ang mga lumalabas na mga pag-uulat, at ito po ay makikita ninyo sa Rappler, sa DZAR News, and even sa SMNI po nakita ko ang mga balitang lumabas na mayroong malaganap na mga pangyayari ng sexual abuses and sexual violence committed against youth, lalo na mga minor de edad na nare-recruit nitong Kabataan Party. So dapat po sipain muna ito, ang Kabataan Party sa loob ng Kongreso. Yan ay kung may bayag at may natitira pang kahit 1 pulgada lang ng kahihiyan itong si Marcos at si Romualdez na ginagamit nila, pinupuntuhan at pinoprotektahan nila itong CPP, NPA, NDF, urban operator na grupo ng Kabataan Party. Ayan. So, nananawagan din po tayo sa DSWD. Nananawagan po tayo mismo sa Philippine National Police. Jointly, mag-conduct po kayo ng case build-up. Kung sinasabi ninyo na kayo ay mangangalaga at ipoprotektahan ang kapakanan ng kabataan, I think it's high time now for DSWD and the PNP to jointly make case build-up sapagkat may mga lumalantad na po na mga testigo. May lumalantad na po na mga kabataan na direktang nakaranas ng ganitong karumal-dumal na krimen ng pang-aabusong sexual at mga karasang sexual na nagaganap po sa loob ng Kabataan Party. Ang Kabataan Party po ay front organization ng CPP, NPA, NDF. Ang mga leaders nito at mga organizers ay mga kadre din po ng CPP, NPA, NDF. At marami sa kanila po ay nagiging mga kadre din ng iba pang organisasyon, kagaya ng pagtatapos ng termino ni Sara Ilago na dating Kabataan Party ay ngayon nasa Gabriela naman siya. Yung iba nag-NPA na. So ito talaga ay breeding ground na ginagamit at hinuhulma ang mga kabataan para maging terorista. Ngayon, ang ating nalaman, batay sa mga ulat na lumalabas ngayon, ay malaganap din pala ang pang-aabusong sexual at iba pang mga forma ng karahasan sa kabataan at kababaihan na nagaganap po dito sa CPP, NPA, NDF front organization na tinatawag na Kabataan Party List. Wow! Dapat po ito mapanagot sila. At ito na po ang pagkakataon na dapat na nating singilin at
latiguhin sa pagmumukha itong makapal ang apog na sila Marcos at Romualdez, sapagkat sila po ang nagbibigay ng pangungunsinti. Pinoprotektahan pa nila at lalo pang pinupuntuhan ang mga grupong ibinabanggit ngayon at itinuturo na nai-involve sa mga kasong sexual violence and sexual abuse committed against children or minors and many young Filipino recruits na naloloko at nadidiskartihan po nitong Kabataan Party. Wow, mga kababayan ha, malalaking balita po ito ang ating ibinulgar ngayon dito sa ating Balitang Talakayan. May part 2 po ito mga kababayan. Babalikan po natin ito sapagkat mayroon po akong next interview maya-maya lang, mga 10 minutes from now, kaya magra-wrap up muna po. And don't forget, napaaga lang po ito, but usually, mayroon din po tayong Bigwas ng Agila, Monday to Friday, 11 a.m. naman po. Kasama ko si Ma'am Lorraine Maribadoy. Makikita nyo po kami sa YouTube at Facebook na Bigwas ng Agila. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Gusantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.